Sa marangyang opisina ng bilyonaryong CEO, sinasagot ng anak ng tagalinis ang isang simpleng telepono habang ang lahat ay tumitingin sa kanya na parang walang-wala. Isang anino na nagpupunas lamang ng mga mesa. Nagmula ang tawag sa France at isinigaw ng aroganteng ehekutibo ang kanyang galit dahil hindi ito marunong mag-French. Hinahamak siya sa harap ng buong koponan bilang isang batang walang pinag-aralan na sisirain ang lahat. Ngunit ang hindi alam ng CEO ay mayroon siyang itinatago na magbabago sa buong sitwasyon. At ang nangyari pagkatapos ay nagligtas sa pinakamalaking kontrata ng kumpanya. Ang Veridian Tech Tower sa sentro ng Metro Manila ay umabot sa kalangitan na parang salamin ng kapangyarihan. Sa loob, ang sahig ay kumikinang na parang karaniwan ng karangyaan at ang pawis ng mga tagalinis ay bahagi lamang ng hindi nakikitang palamuti. Kasama sa kanila si Celia Reyes, 46, na may mga kamay na may kalyo at mga matang nakasanayan na sa bigat ng mga madaling araw. Sa kanyang tabi, na may gusot pa ring uniforme ng paaralan at isang notebook sa kandungan, si Isabela, ang kanyang 30 taong gulang na anak, ay gumagawa ng kanyang takdang aralin habang naglilinis ang kanyang ina. Ang kanyang lumang cellphone ay may basag na screen at isang app na bukas na may mga French na parirala. Naka-earphones, mahina siyang naguulit ng mga salita. Je suis Isadora, Jean. Matalinong bata, bulong ni Celia, puno ng pagmamalaki. Sana mabigyan lang kita ng mas maraming oras para mag-aral. Okay lang yan, nanay. Habang may wifi dito, marami akong matututunan. Nagsalita si Isabela, na may ningning na kayang lumiwanag sa anumang dilim. Sa sulok na iyon ng paglilinis, sa pagitan ng mga balde at basahan, nangangarap siya ng mataas, kahit walang nakakapansin. Sa itaas nila, ang kapaligiran ay parang digmaan. Si Ricardo Santos, 51, isang bilyonaryo na kilala sa kanyang pagiging arogante at pagiging perpekto, ay namumuno sa isang pulong kasama ang mga direktor at mamumuhunan. Ipinapakita ng malaking screen ang logo ng Duchamp Industries, ang kasosyo mula sa France kung saan malapit nang magtapos ng $1,000,000 na kontrata ang Veridian Tech. Ang kasunduang ito ang maglalagay sa atin sa isang bagong pandaigdigang antas, bulalas ni Ricardo, na may matagumpay na tono ng isang taong nagmamay-ari ng lahat. Ngunit ang kapalaran, tahimik, ay nagpaplano na ng kanyang kabalintunaan. Habang naghahanda ang lahat para sa video conference, nagsimulang tumunog ang pangunahing telepono, isang tunog, 2, 3. Nagmamadaling nagtinginan ang mga sekretarya. Si Celia, na abala sa paglilinis ng hawakan malapit sa silid, ay hindi napansin nang lumapit ang kanyang anak. Ang paulit-ulit na tunog ay tila humihingi ng tulong. Kaya, si Isabela, sa isang iglap, ay kinuha ang telepono at sinabing may magalang na boses. Magandang umaga, Veridian Tech. Sa kabilang linya, isang lalaki ang sumagot na may malakas na accent. Bonjour, c'est Marc Dupont de Duchamp Industries. Nous avons un problème urgent concernant le contrat. Lumaki ang mga mata ni Isabela. Naiintindihan ang mga salitang problema, kontrata. Sinubukan niyang mag-isip ng mabilis. Bago pa siya makapagsalita, isang anino ang bumagsak sa kanya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sigaw ni Renato Garcia, ang commercial manager. Ang gulat ay halos makahulog sa telepono kay Isabela. Tumakbo si Celia, bumibilis ang tibok ng puso. Gusto lang po niyang tumulong, Ginoo. Tumulong? Tumawa siya ng may paghamak. Bata na nakikialam sa international call. Akala mo ba laro ito? Ang ingay ay umakit ng mga tingin hanggang sa bumukas ng malakas ang pinto ng silid. Pumasok si Ricardo Santos, ang kanyang ekspresyon ay naiinip. Ano ang nangyayari dito? Si Renato ay nagkumpas ng may galit. Sir, ang batang ito, anak ng tagalinis, ang sumagot sa tawag mula sa Duchamp. Isipin niyo na lang kung magkaproblema. Ang katahimikan ay bumalot. Dahan-dahang tiningnan ni Ricardo si Isabela, mula ulo hanggang paa, na may malamig ng ngiti. Anak ng tagalinis na naglalaro ng ehekutibo. Ano ang susunod? Gusto niyang umupo sa upuan ko. May ilan na tumawa. Isang katulong ang nagkunwaring ginagaya ang French. Gumagawa ng mga karikatura. Baguette, croissant, ulala. Umalingaw-ngaw ang tawanan sa pasilyo. Ibinaba ni Isabela ang tingin, nahihiya. Mahigpit na hinawakan ni Celia ang basahan, pilit pinipigilan ang luha. Sir, wala po siyang kasalanan. Ikaw din, Celia. Putol ni Ricardo. Inaasahan ko ang mas propesyonal na pag-uugali. Ang Veridian ay hindi daycare. Ilayo mo ang anak mo dito. Sa pantry ng paglilinis, mabigat ang katahimikan. Naghuhugas si Celia ng mga tasa
na may luha na kasama ng tubig. Si Isabela, nakayuko, ay nagtatype ng mga French na parirala sa kanyang cellphone, puno ng determinasyon. Ang sabi niya, "Probleme. Dapat. Problema yon, nanay. Anak, kalimutan mo na yan. Hindi para sa atin ang mga bagay na yan. Nagdudulot lang yan ng pagdurusa." Ngunit umiling si Isabela, "Hindi, nanay. Kung maintindihan ko ang lahat balang araw, kailangan nila akong pakinggan." Ngumiti lang si Celia, walang lakas para maniwala, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, gustong-gusto niyang maging totoo iyon. Naging mas malala ang mga panunukso noong linggong iyon. Noong Martes, nakita ng isang manager si Isabela na nagbabasa ng libro na naiwan sa reception, Le Petit Prince, at inasar ito. "Mas mabuti pang huwag mong subukan." Kahit sekretarya, hindi masyadong naiintindihan ang mga salitang yan. Noong Miyerkules, naghagis ang isang estudyante ng panulat sa sahig at sinabing, "Pulutin mo na, hilig mo naman maglinis ng mga bagay." At noong Huwebes, si Ricardo, habang dumadaan sa pasilyo, ay sinadyang ulitin ng malakas. Ang kumpanya ay sa teknolohiya, hindi lumalaki dahil sa mga tagalinis. Ang komento ay nagdulot ng mahinang tawanan, ngunit nanatiling nakataas ang ulo ni Isabela, matatag ang kanyang tingin. Bawat malupit na salita ay naging gasolina. Tuwing gabi, bumabalik siya sa mesa ng reception na may notebook na puno ng makukulay na tala. Nagpa-practice siya ng French gamit ang mga video. Nagbabasa siya ng mga balitang dayuhan at nagkunwaring nakikipag-usap. Walang nakakaalam, ngunit naghahanda siya para sa isang malaking bagay. Pagkatapos ay dumating ang umaga na hindi malilimutan ng sinuman. Maingay ang opisina. Patuloy ang pulong sa Duchamp Industries, may mga hired na tagasalin at naghihintay ang mga mamamahayag sa lobby. Ngumiti si Ricardo sa mga kamera, nagkukunwaring kalmado, hanggang sa muling tumunog ang telepono. Sinagot ng sekretarya, namula, at balisang tumingin sa CEO, "Sir Ricardo, galing po sa Paris." Galit na galit po ang ehekutibo ng Duchamp. Kinuha ni Ricardo ang telepono, pinagpapawisan. Sa kabilang linya, isang bugso ng galit na French. "Erreur de traduction. Clause compromettante. Nous annulons le contrat." Namutla ang kanyang mukha. Ano ang sinasabi niya? Walang nakasagot. Sinubukan ni Renato na unawain. "Sa tingin ko, may mali sa isang clause, isang bagay na nagbabago sa legal na kahulugan ng kontrata." Sumabog si Ricardo. "Mali? Sinasabi ninyo na mawawalan ang kumpanyang ito ng 300 milyong piso dahil sa isang error sa pagsasalin?" Napuno ng tensyon ang hangin. Mabilis na nagtatype ang mga sekretarya, nagbubuklat ng mga papel ang mga abogado, at patuloy na umalingaw-ngaw ang galit na French sa speakerphone. Doon, mula sa pinto, isang kalmadong boses ang pumutol sa kaguluhan. "Maaari po ba akong tumulong?" Naglingunan ang mga tingin. Si Isabela iyon, may hawak na basahan at nagmamasid sa eksena. Dahan-dahang lumingon si Ricardo. "Ikaw na naman? Sasabihin mo ba na ngayon ay naiintindihan mo na ang French?" Bago pa siya utusan na umalis, pinigilan siya ni Andres Cruz, ang direktor ng teknolohiya. "Hayaan mo siyang subukan, Ricardo. Hindi na lalala." Suminghal si Ricardo nang hindi makapaniwala, ngunit nagkumpas ng naiinip. Lumunok si Isabela, lumapit, at kinuha ang telepono gamit ang nanginginig na mga kamay. "Bonjour, je m'appelle Isadora. Je suis ici pour clarifier ce malentendu." Sa kabilang linya, huminto ang French. Pagkatapos ay isang nakakagulat na sagot. "Enfin quelqu'un qui parle français ici." Bumalik ang katahimikan sa opisina. Si Celia, nakatayo sa pinto, itinapat ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig, at pagkatapos, sa harap ng lahat, nagsimulang makipag-usap ng matatas ang anak ng tagalinis sa French executive, ipinapaliwanag ang mga clause, itinutuwid ang pagkakamali, at humihingi ng opisyal na paumanhin sa ngalan ng kumpanya. Bawat parirala niya ay tunog ng musika at hustisya. Ang mga salita ni Isabela ay matatag, mature, na parang nabuhay na siya sa sitwasyong iyon sa loob ng maraming taon. Ngunit sa loob, ang puso ng dalaga ay bumubulong na parang mabilis na tambol. Ang kanyang mga mata ay nagkukumpara sa technical French ng representante at sa tensyonadong mukha ni Ricardo Santos. "Non, monsieur, ce n'est pas une violation de la clause. C'est une erreur de traduction du paragraphe 6. Nous confirmons la version correcte." Paliwanag niya. Tahimik. Huminga ng malalim ang lalaki sa kabilang linya. Ang tensyon sa balikat ng lahat doon ay unti-unting nawala, habang ang dialogo ay naging naiintindihan, halos kaibigan. "Je vous remercie, Mademoiselle Isadora, pour votre patience."
Bahagyang yumuko si Ricardo, sinusubukang maunawaan ang isang bagay na parang ang mga salitang iyon ay purong mahika. Nang ibaba ni Isabela ang telepono, bumagsak ang mabigat na katahimikan. Inilapag niya ang telepono at lumingalinga. Walang gumagalaw. Si Celia ay nakatayo, nangingilid ang mga luha. Si Renato, ang manager, ay tila nakalimutan huminga. Ngumiti lamang si Andres Cruz, lihim na humanga. Huminga ng malalim si Ricardo, hindi pa rin makapaniwala. Ano? Ang clause ay mali ang pagkasalin, mahina ngunit matatag na sabi ni Isabela. Akala nila ay gusto ng Veridian na baguhin ang mga tuntunin ng confidentiality, ngunit ito ay isang error lamang sa pagsasalin. Sumabat si Andres. Tama siya, Ricardo. Ito ang nagpapaliwanag sa mga nakakagulong email noong nakaraang linggo. Naudlot ang mga salita ni Renato, ngunit paano niya, isang 30 taong gulang na bata. Ibinaba lamang ni Isabela ang kanyang mga mata. Nag-aaral po ako ng mag-isa. Ginagamit ko ang wifi dito kapag nagtatrabaho ang nanay ko sa gabi. Bumalik ang katahimikan, ngunit ngayon ay iba na. Hindi paghamak, kundi pagkamangha. Ilang minuto pagkatapos, muling tumunog ang telepono. Ngayon ay ang mismong direktor ng Duchamp Industries. Namutla si Ricardo, takot sa magiging epekto. Tiningnan niya si Isabela, nag-atubili, at personal na iniabot ang telepono. Ikaw na. Kinuha niya ang aparato, huminga ng malalim, at muling sinagot. Sa loob ng 10 minuto, kalmado siyang nakipag-usap. Nililinaw ang bawat teknikal na detalye ng kontrata. Ang French sa kabilang linya ay tila ngayon ay puno ng paggalang. Nang ibaba niya ang telepono, mahiyain siyang ngumiti. Kinumpirma po nila ang kasunduan. Sabi nila, pipirmahan nila bukas. Natahimik ng tuluyan ang opisina sa loob ng ilang segundo hanggang sa pumalakpak si Andres, binasag ang katahimikan. Nailigtas niya ang kontrata. Ricardo, naiintindihan mo ba? Unti-unting kumalat ang palakpakan. 1, 2, 3 palakpak. Hanggang sa lahat ay pumapalakpak sa dalaga na ilang araw pa lamang ang nakalipas ay tinatrato bilang isang anino. Pinupunasan ni Celia ang kanyang luha gamit ang basahan. Ang kanyang puso ay nanginginig sa pagmamalaki. Noong hapon na iyon, kumalat ang balita sa mga pasilyo ng Veridian. Anak ng tagalinis, sabi ng iba. Mas mahusay siyang mag-French kaysa sa tagasalin ng kumpanya, sabi ng iba. At sa gayon, ang pangalang Isabela Reyes, na dati walang nakakaalam, ay naging usap-usapan sa bawat palapag. Ngunit habang umaabot ang balita sa board, si Ricardo, sa kanyang opisina, ay sinusubukan pa ring lunukin ang nangyari, dinuduyan ang kanyang mga daliri sa mesa. Nasugatan ang kanyang pagmamalaki, nadurog ang kanyang ego at isang bakas ng kahihiyan. Dahan-dahang pumasok si Andres. Nakakamangha, hindi ba? Isang 13 taong gulang na dalagita ang nagligtas sa kontrata na halos sirain ng iyong pangkat ng mga ehekutibo. Binaril siya ni Ricardo ng tingin. Alam ko ang gagawin. Susolusyunan natin ito ng maingat. Ngunit umiling si Andres, hindi sumasang-ayon. Maingat? Hindi. Katapatan. Ang kwentong ito ay lalabas sa press at kailangan mong aminin. Mahigpit na ipinagsara ni Ricardo ang kanyang mga labi. Ang katahimikan sa silid ay katumbas ng libong salita. Sa basement, tinapos ni Celia at Isabela ang kanilang shift. Ang elevator ay walang laman, ngunit ang puso ng dalawa ay puno. Nanay, narinig mo ba? Pinalakpakan nila ako. Narinig ko, mahal ko. Narinig ko ang lahat. Niyakap ni Celia ang kanyang anak ng mahigpit, basa pa ang kanyang uniforme mula sa panlinis. Sa mukha ng dalawa, ang parehong ngiti ng tahimik na tagumpay. Hindi mo alam kung gaano kita hinahangaan, Isa. Ako naglilinis, pero ikaw ang nagtatayo at ginagawa mo ito sa mga salita na hindi nila naiintindihan. Hindi swerte, nanay, pag-aaral ito. Natutunan ko na kaya kong maging mula sa kahit saan at makipag-usap sa kahit sino. Natahimik si Celia. Nararamdaman lang ang matatag na kamay ng kanyang anak na parang hawak na niya ang kanyang kinabukasan. 3 araw pagkatapos, ang nagsimula bilang bulong-bulungan ay naging headline. Anak ng tagalinis, nailigtas ang internasyonal na kontrata ng Veridian Tech. Sumipa ang mga stock ng kumpanya pagkatapos ng anunsyo ng kumpirmadong partnership. Nagtipon ang press sa harap ng gusali. Gustong malaman kung sino ang dalaga na nakapagpababa ng boses ng isang bilyonaryong CEO. Sa likod ng mga eksena, sinusubukan ng Departamento ng Komunikasyon na kontrolin ang maaari nilang gawin. Kailangan nating magpasya kung ano ang sasabihin tungkol sa kanya,
Sir, sabi ng tagapayo. Tense na sumagot si Ricardo. Sabihin niyo na ito ay isang error sa pagsasalin na naitama sa loob ng walang binabanggit na pangalan. Ngunit pumasok si Andres sa silid bago pa maging opisyal ang kasinungalingan. Ricardo, hindi. Huwag mong burahin ang kanyang merito. Ang batang ito ay nagbigay sa iyo ng aral na hindi matututunan sa anumang MBA. Suminghot si CEO ng naiirita, tumingin sa bintana. Gusto mo bang sabihin ko sa publiko na ang anak ng tagalinis ang nagligtas sa kontrata na kinamalian ng buong team ko? Inilapag ni Andres ang folder sa mesa. Kung gusto mong mapanatili ang respeto ng kumpanya, oo. Ang sumunod na katahimikan ay siksik, halos mahawakan. Ipinikit ni Ricardo ang kanyang mga mata at alam niyang wala siyang pagpipilian. Mas malaki na ang kwento kaysa sa kanya. Kinabukasan, punong-puno ang lobby ng Veridian. Mga kamera, mamamahayag, at mga mausisa ang nagkumpulan. Sa gitna, isang improvised na plataporma. Si Ricardo Santos, naka-impeccable na suit, inaayos ang mikropono gamit ang nanginginig na mga kamay. Sa tabi, naghihintay si Celia at Isabela. Hindi masyadong naiintindihan kung ano ang mangyayari. Huminto ang CEO, huminga ng malalim, at sinabing, ngayon ay isang espesyal na araw para sa Veridian Tech. Kahapon, halos mawala sa atin ang pinakamahalagang kontrata sa ating kasaysayan, ngunit salamat sa isang di inaasahang aksyon, nabawi natin ang lahat. Ang aksyon na ito ay nagmula sa isang taong hanggang kahapon ay hindi napapansin ng marami dito. Nagsimula ang mga flash, nakatingin sa sahig si Isabela, mabilis ang tibok ng puso. Ang taong ito ay si Isabela Reyes, anak ng ating kasamahang si Celia. Isang 30 taong gulang na dalagita na may tapang, talino, at isang kahanga-hangang talento ang nagbigay solusyon sa isang internasyonal na problema at nagligtas sa ating kumpanya. Natahimik ang publiko. Ang eksena ay surreal. Tiningnan ni Ricardo ang dalagita at, sa isang sandali, ang pagmamataas ay nagbigay daan sa pagsisisi. Halos hindi makapaniwala si Celia. Nanginginig ang kanyang katawan. Nagpatuloy ang CEO. Mula ngayon, inanunsyo ng Veridian Tech ang programang Mga Batang Talento at ang unang pangalan dito ay si Isabela Reyes. Makakatanggap siya ng full scholarship para mag-aral sa isang bilingwal na paaralan at sa hinaharap ay isang internship dito sa kumpanya. Isang pangkalahatang bulungan ang kumalat sa madla. Mahiyain na umiyak si Isabela. Sumabog ang pulutong sa palakpakan. Sa likod nila ang ilang empleyado na tumawa sa kanya ilang araw na ang nakalipas ay pumalakpak na ngayon ng nakatayo, nahihiya, sinusubukang itago ang kahihiyan sa kanilang mga mata. Nang matapos ang press conference, bumaba si Isabela sa entablado at diretsong niyakap ang kanyang ina. Nanay, nagawa ko. Nagawa ko talaga. Palagi mo itong kayang gawin, anak ko. Kailangan lang nila itong makita. Lumapit si Ricardo at, sa isang sandali, tila nagyelo ang hangin. Inilahad niya ang kanyang kamay, isang simpleng kilos, ngunit puno ng bigat. Isabela, may utang akong paumanhin at pasasalamat sa iyo. Nag-atubili siya, ngunit kinamayan niya ito. Hindi niyo na po kailangan magpasalamat, sir. Gusto ko lang po tumulong. Huminga ng malalim si Ricardo at mas nakatulong ka kaysa sa sinumang ehekutibo rito. Tahimik na nagmamasid si Celia. Ang kanyang puso ay puno ng isang bagay na hindi niya alam ang pangalan. Marahil pagmamalaki, marahil hustisya, ang buong lobby ay pumapalakpak pa rin. Sa pagkakataong ito, hindi ito tunog ng panunuyo, kundi tunog ng isang kwento na hindi malilimutan ng sinuman. Lumabas ang araw ng tamad sa Metro Manila nang kumakalat na ang kwento ni Isabela sa mga pangunahing portal ng balita sa bansa. Ang mga headline ay kumalat na parang apoy. 13 anyos na dalagita, nailigtas ang bilyonaryong kumpanya gamit ang perpektong French. Anak ng tagalinis, naging simbolo ng pagbangon. Pagkakamali ng mga ehekutibo, itinuwid ng autodidact na dalagita. Halos hindi makapaniwala si Celia. Sa punong-punong bus ng alas, 6 ng umaga, lahat ay nagkokomento. Isang pasahero ang nagpakita ng video sa cellphone. Excited na itinuro. Tingnan mo ito oh, isang simpleng dalagita, anak ng tagalinis. At humingi pa ng paumanhin ang bilyonaryo. Natahimik si Celia, mabilis ang tibok ng puso. Ang mukha ng kanyang anak ay naroon. Nakatatak sa lahat ng screen, ngunit ang nararamdaman ay isang halo ng pagmamalaki at takot. Takot kung gaano kalupit ang mundo ng mga makapangyarihan kapag nasasaktan ng ego. Sa kumpanya, iba rin ang klima. Kung saan dati ay may paghamak at bulungan, ngayon ay may pilit na ngiti at mausisa na tingin.
Ang mga sekretarya na dati ibinaliwala si Isabela, ngayon ay humihiling na magpa-picture kasama siya. Gustong makilala ng mga inhinyero ang dalagang henyo, ngunit sa likod ng ngiti ng pagtanggap ay may anino. Si Ricardo Santos, ang CEO, ay pinipilit. Gustong malaman ng administrative board kung paano halos sirain ng isang napakawalang katuturang pagkakamali sa pagsasalin ang kumpanya. At higit pa, kung paano kinailangan ng isang tinidyer na walang posisyon na makialam para ayusin ang lahat. Hinarap siya ni Andres Cruz, ang direktor ng teknolohiya, sa emergency meeting. Ricardo, hindi mo pwedeng ipagkukunwari na ito ay isang pagkakataon lamang. May talento ang dalagita at higit pa. Nakita niya ang hindi nakita ng 10 ehekutibo na binabayaran ng ginto. Bumuntong hininga si Ricardo, pagod. Ang kanyang pagmamalaki ay isang baluti na nagsisimulang magkaroon ng basag. Andres, inamin ko na ang pagkakamali sa publiko. Ginawa ko ang programa, inilagay ko ang pangalan niya. Ano pa ba ang gusto mo? Gusto ko na huminto ka sa pagtingin sa mga tao sa pamamagitan lang ng ID na suot nila. Ipinakita sa iyo ng dalagitang ito ang lahat ng hindi kailangan ng diploma. Iniwas ni Ricardo ang kanyang mukha. Mas masakit ang mga salitang ganoon kaysa sa pagkatalo. Noong gabing iyon, magkasamang bumalik si Celia at Isabela sa tahimik na gusali ng Veridian. Parang ang lugar, na dati ipuno ng paghamak, ngayon ay huminga ng paggalang. Gayunpaman, si Isabela ay kumilos pa rin gaya ng dati, simple, mahinhin, inaayos ang mga libro sa kanyang backpack at nililinis ang mesa kung saan siya nag-aaral. Alam mo ba, tinawagan ako ng eskwelahan ngayon? Sabi ni Celia excited. Sabi nila, magkakaroon ng press para interviewin ka. Mahiyain ang umiti si Isabela. Talaga nanay, hindi ko naisip na may gustong makarinig ng kwento ko. Panahon mo nang pakinggan, anak ko. At ipakita na ang mahirap ay maaari ding maging matalino. Tinitigan ng dalaga ang refleksyon sa bintana, ang matayog na gusali, ang maliwanag na syudad. Nanay, darating kaya ang araw na makapagtrabaho ako dito, pero totoong trabaho. Hindi paglilinis, kundi paggawa ng ginagawa nila. Mahinang tumawa si Celia ng may pagmamahal. Ginagawa mo na yan, mahal ko. Kailangan lang nilang mapansin. Sa kabilang dako ng syudad, nag-iisa si Ricardo sa bahay. Nakakatanggap ng sunod-sunod na mensahe mula sa mga mamumuhunan. Nagpapabuti ang imahe ng kumpanya, sabi ng isa. Nag-viral ang kwento ng dalagita. Nasa top 1 tayo sa Twitter, sabi ng isa pa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, inilapag ang baso ng alak sa mesa at nag-isip. Paano ko nagawang hamakin ang dalagang iyon? Naalala niya ang tingin nito noong araw na iyon. Matatag, walang galit, ngunit may kapayapaan na nakasakit. Nagpasya siyang gumawa ng isang bagay na hindi niya kailanman ginawa. Tawagan ng direkta ang isang empleyado ng walang tagapayo. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Andres. Kailangan ko ng tulong para sa isang bagay. Sabihin mo, gusto kong makilala ng maayos ang dalagang iyon, malaman kung ano ang pinag-aaralan niya, kung ano ang pangarap niya. Ngumiti si Andres sa kabilang linya. Sa wakas, pagkaraan ng 2 araw, isang itim na kotse ang huminto sa harap ng simpleng bahay ni Celia sa isang makipot na kalye sa isang komunidad sa Maynila. Nagkatinginan ang mga kapitbahay, mausisa. Lumabas si Isabela sa bintana, mabilis ang tibok ng puso. Mula sa kotse ay bumaba si Ricardo Santos mismo, walang suit, walang security, may hawak na tumpok ng mga papel sa ilalim ng braso. Natigilan si Celia. Sir Ricardo dito? Opo, Aling Celia. Binibisita ko kayo. Mahiyain na lumabas si Isabela sa pinto, hawak ang notebook. Ngumiti si Ricardo nang walang dati nitong distansya. Maaari ba akong pumasok? Umupo siya sa lumang sofa. Tiningnan ang mga dingding na may mga larawan at makukulay na gupit. Sa mesa, nakabukas ang notebook ng dalaga sa mga tala ng French, English at maging Japanese. Pinag-aralan mo lahat ito ng mag-isa? Opo sir, mahilig po ako sa mga wika. Sa tingin ko maganda ang makaintindi ng mga tao mula sa ibang lugar. Binuklat ni Ricardo ang notebook nang may tunay na paggalang. Alam mo ba ang nakakamangha, Isabela? Wala pang kalahati ng aking direksyon ang nakakapagsalita ng French at natutunan mo ito sa cellphone. Nagbigay siya ng nahihiyang ngiti. Laging sinasabi ng nanay ko na ang kaalaman ang tanging bagay na walang makakakuha sa atin. Emosyonal na tumingin si Celia. Dahan-dahang inilapag ni Ricardo ang notebook. Tama ang nanay mo, kaya ako nandito para magmungkahi ng isang bagay. Isabela, nagulat, umayos ng upo sa silya. Isang bagay? Gusto kitang bigyan ng kumpletong scholarship, ngunit iba sa inihayag ko.
isang international scholarship. Kinontak ako ng board ng Duchamp Industries. Gusto kanilang isponsor sa isang immersion course sa Paris. Itinapat ni Celia ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha, hindi napigilan ang pag-iyak. Si Isabela, tahimik, ay hinayaan lamang na umagos ang kanyang luha. Ako, kaya ko ba talaga? Ngumiti si Ricardo. Napatunayan mo nang kaya mong gawin ang lahat. Kinabukasan, kumalat ang balita. Tinedyer na Pilipina, inanyayahang mag-aral sa Paris. Matapos, nailigtas ang internasyonal na kontrata. Ipinakita ng mga pahayagan, radyo at website ang eksena ng pamamaalam. Si Isabela na may backpack sa likod, niyayakap ang kanyang ina sa harap ng gate ng airport, ngunit sa likod ng mga kamera ay may takot at pag-asa. Si Celia, na may panyo sa kanyang mga kamay, ay mahinang nagsabi, "Sige, anak ko, ipakita mo sa kanila na walang sinuman ang may karapatang patahimikin ka. Pupunta ako, nanay, at balang araw babalik ako para ipagmalaki ka." Nagsimula na ang boarding. Lumingon ang dalaga sa huling pagkakataon at nakita si Ricardo na lihim na kumakaway. Sa isang segundo, nagkaintindihan ang dalawa ng walang salita. Siya ay nagsisisi, siya ay matagumpay. Habang umaalis ang eroplano sa Metro Manila, nagkakaroon ng pagbabago sa Veridian Tech. Si Andres ay umupo sa isang bagong posisyon bilang mentor ng programang mga batang talento ng Veridian. At sa pangunahing board ng entrada, isang bagong larawan ang inilagay, si Isabela Reyes. Inspirasyon ng pagbabago. Ang mga empleyado na dati itumawa sa kanya, ngayon ay dumadaan sa larawan na iyon at ibinababa ang kanilang mga mata. Higit pa ito sa isang alaala. Ito ay isang paalala na ang halaga ay hindi sinusukat sa posisyon, kundi sa tapang. Tuwing umaga, dumadaan si Ricardo sa larawang iyon. Ngayon, hindi na niya nakikita ang anak ng tagalinis. Nakikita niya ang dalagita na nagbigay ng bagong direksyon sa kanyang sariling kumpanya at sa paraan ng pagtingin niya sa mundo. Ngunit ang kwentong iyon ay magkakaroon pa rin ng huling kabanata, isang muling pagkikita pagkaraan ng ilang taon na magpapatunay na ang kapalaran ay mahilig magtapos ng mga siklo sa isang di inaasahang paraan. 3 taon ang lumipas. 3 mahabang taon mula nang iwanan ng dalagitang iyon ang makintab na sahig ng Veridian Tech at umakyat sa kalangitan ng Paris. Ngayon, sa edad na 16, si Isabela Reyes ay naglalakad sa mga kalye ng France na may kapayapaan ng isang taong nakalampas na sa maraming pagsubok. Ang syudad ay ibang mundo. Ang mga ilaw ng Eiffel Tower ay sumasalamin sa kanyang mga mata tuwing gabi, nagpapaalala sa mga pangako na ginawa sa airport. Mayroon siyang mga scholarship, mga propesor na humahanga sa kanya at mga kaibigang dayuhan na tumatawag sa kanya ng La Petite Jenny Philippine. Ngunit sa pagitan ng mga klase at pagsasanay sa pagbigkas, mayroon pa ring pagkaulila. Sa mga liham na isinulat niya kay Celia, laging nababasa ang papel sa dami ng emosyon. "Nanay, hindi ko nakakalimutan kung saan ako nanggaling. Kapag naririnig ko ang French ng mga propesor, naririnig ko pa rin ang boses mo na tinatawag akong aking masipag na mahal. Isang araw, babalik ako. Gusto kitang makitang nakangiti ng walang pagod." Binasa ni Celia ang mga linyang iyon sa loob ng bus na may basa pa ring asul na uniforme at nakaramdam ng matamis at masakit ng sabay. Ang buong kapitbahayan ay nanginginig sa tagumpay ng anak ng tagalinis. Samantala sa Metro Manila, ang Veridian Tech ay nasa gitna ng pagbabago. Ang programang mga batang talento ay lumawak. 100 kabataang scholar ang nag-aaral ng wika, teknolohiya at agham salamat sa inisyatiba na inspirasyon ni Isabela. Ang namumuno sa programa ay si Andres Cruz, ngayon ay Vice President ng Inobasyon. Si Ricardo Santos naman ay nanatili sa kanyang posisyon bilang CEO, ngunit nagbago na. Ang parehong lalaki na dati nagsasalita ng may pagmamataas, ngayon ay mas nakikinig at mas kaunti ang nagsasalita. Isang hapon, sinusuri niya ang mga ulat nang pumasok si Andres sa silid na may hawak na email. "Ricardo, interesanteng ito, mga numero na naman." "Hindi, isang proposal mula sa France." Binasa ni Ricardo ang subject at naramdaman ang pagbilis ng tibok ng puso. Imbitasyon para sa partnership sa pagitan ng Duchamp Industries at Veridian Tech. Intermediasyon, Isabela Reyes. Siya, bulalas niya nagulat. Ngumiti si Andres. Oo. Lumaki siya, nag-aral, at ngayon ay isang translator at international consultant. Gusto niyang i-align ang isang bagong kontrata sa pagitan ng dalawang kumpanya. Sa isang iglap, nanatiling walang galaw si Ricardo.
Naalala niya ang mukha nito noong 10 taong gulang, nakasimpleng uniforme, hinahamak sa harap ng lahat. Ngayon, siya ang nagdadala ng bagong bilyonaryong negosyo pabalik sa kanyang mesa. Ang mundo ay umiikot, hindi ba Andres? Ang ilang pag-ikot ay perpekto. Pagkaraan ng 2 linggo, itinakda ang muling pagkikita. Ang internasyonal na kumperensya ay gaganapin sa isang marangyang hotel sa Paris na may pandaigdigang paghahatid. Naglakbay si Ricardo kasama ang kanyang koponan at ang press. Naghihintay na ang Philippine Press. Pulong sa pagitan ng Veridian Tech at Duchamp, dadalo si Isabela Reyes, ang dalaga na nagligtas sa kontrata sa edad na 13. Sa bulwagan na nililiwanagan ng mga kristal na chandelier, ang tunog ng mga wika ay naghalo sa hangin. Dumating si Ricardo na nakasuot ng madilim na suit, mas kalmado ang tingin ngayon. Lihim siyang naghahanap sa bawat mukha, hanggang sa narinig niya ang isang boses sa kanyang likod. "Bonjour, Senyor Ricardo." Lumingon siya at natigilan. Si Isabela iyon 3 taon na mas matanda, eleganteng postura, puting ternong pangnegosyo at ID ng kumpanya ng France na nakasabit sa kanyang leeg. Ang parehong matamis na tingin, ngunit ngayon ay may tatag ng isang babae. Dahan-dahang tumayo si Ricardo. "Isabela, nagbago ka." Ngumiti siya. "Lumaki po ako, sir, ngunit nananatili akong pareho. Anak ng tagalinis, tandaan nyo?" Mahina siyang tumawa, nahihiya. "Naaalala ko at ikinahihiya ko ito hanggang ngayon." "Hindi na kailangan, sir." Iyon ang araw na nagpakita sa akin kung gaano kalaki ang maaaring buksan o isara ng mga salita. Pinili kong gamitin ang mga ito para magbukas. Naramdaman ni Ricardo ang kanyang pagiging emosyonal at nagtagumpay. "Tingnan mo kung saan ka nakarating." "Hindi po ako nakarating ng mag-isa. Naniwala ang nanay ko nang walang sinumang naniwala. Nagsimula ang pulong, pinuno ng mga ehekutibong French at Pilipino ang bulwagan." Umupo si Isabela sa gitna, handang mamagitan sa mga pag-uusap. Ang French at Filipino ay nag-cruise ng malinaw sa kanyang boses. Tahimik na nagmamasid si Ricardo, nakabuka ang bibig sa kanyang husay. Ang dalagang iyon na minsang inutusan niyang manahimik ay nagpapatakbo na ngayon ng mga internasyonal na talakayan. Nagtatranslate ng mga komplikadong termino at sumusuri ng mga hadlang ng may diplomasya. Noon, isang French na negosyante na nagulat ang nagkomento ng malakas. "C'est incroyable, elle parle comme une native." Sumagot ang isa pa, "Elle na kesisans. Quelle histoire marquante." Nakakamangha. Nagtatrabaho siya na parang katutubo at 16 pa lamang. Nakakamanghang kwento. Ngumiti si Ricardo ngayon nang walang nasugatang pagmamalaki, kundi tunay na paghanga. Sa pagtatapos ng negosasyon, pinirmahan ang bagong kontrata. Pumalakpak ang press at inanyayahan si Isabela na magbigay ng maikling panayam. Huminga siya ng malalim, kinuha ang mikropono at sinabing sa Filipino at French, nagpapalit-palit. "Ang nagawa ko rito ay hindi lamang sa akin. Ito ay para sa bawat ina na naglilinis ng sahig, na nangangarap na makita ang kanyang anak sa isang mas malinis na lugar. Ito ay para sa bawat kabataan na nakakarinig na hindi sila nabibilang, at gayon pa man ay patuloy na nag-aaral. Nakuha ng mga kamera ang bawat salita." Si Andres, na nanonood sa likod, ay bumulong kay Ricardo. Mula sa puso siya nagsasalita, kaya siya pinakikinggan ng mundo. Mahina si Ricardo na sumagot ng may bihirang ngiti. "Oo, at dahil sa wakas ay natutunan ng mundo na makinig sa mga nagmula sa ibaba." Sa pagtatapos ng kumperensya, wala ng mga kamera, lumapit si Isabela kay Ricardo na may hawak na sobre. "May dala po ako mula sa Pilipinas." Binuksan niya ng may pagkausisa, sa loob ay isang sulat na isinulat ng kamay sa simpleng Filipino, ngunit puno ng emosyon. Sa itaas, nakasulat, "Para sa Ginoo na natutong humingi ng paumanhin." Galing ito kay Celia. "Sir Ricardo, salamat sa pagtingin sa aking anak ng tama. Nang ipinaabot niyo ang kamay niyo sa kanya, hindi lamang isang tagasalin ang napanalunan niyo. Napanalunan niyo ang isang dahilan upang baguhin ang paraan ng pagtingin sa mga tao. Ang mga kamay na naglilinis ng sahig ay nagtatayo rin ng mga pangarap." Celia Reyes. Natahimik si Ricardo, nangingilid ang luha. "Napakatalino ng nanay mo." "Opo, sir. Lahat ng nalalaman ko ay nagsimula sa kanya." Ibinalik ni Isabela ang sobre sa kanyang bag, nagpaalam ng may halik sa kanyang pisngi at umalis upang batiin ang iba pang mga negosyante. Pinanood ni Ricardo siyang lumayo, humanga, para siyang nakakita ng sarili niyang pagtubos na naglalakad sa harap niya, buhay, payapa at gawa sa kapakumbabaan. Samantala, sa Pilipinas,
Pinanood ni Celia ang lahat sa telebisyon ng kapitbahay. Nanumbalik ang emosyon. Nang makita niya ang kanyang anak na matatas na nagsasalita sa harap ng isang internasyonal na madla, umiyak siya ng malakas, hindi napigilan. Nagkomento ang kapitbahay, "Celia, siya ay isang pambansang pagmamalaki. Siya ang puso ko na may boses," sagot niya. Niyayakap ang basahan na karaniwan niyang ginagamit upang linisin ang sahig ng Veridian. Higit pa sa pagmamalaki, ang nararamdaman ni Celia ay kapayapaan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang pagod ng buong buhay ay naging kinabukasan, pangalan, respeto. Pagkaraan ng 2 buwan, nagkita muli ang mag-ina sa Ninoy Aquino International Airport. Pumalakpak ang pulutong habang dumaan si Isabela sa departure gate, may dalang bulaklak at isang maliit na maleta. Nang makita ang kanyang ina, tumakbo siya, inihulog ang lahat sa sahig at niyakap siya ng mahigpit. "Nanay, bumalik po ako at dala ko ang diploma ko. Ang aking anak." Umiyak ang dalawa sa loob ng ilang minuto, binabalewala ang mga mamamahayag, flash, mikropono. Ang yakap na iyon ang tunay na kontrata na pinirmahan, ang nagtatakda ng pagmamahal, pagbangon at pananampalataya. Sa mga sumunod na araw, inanunsyo ng Veridian na papangalanan nila ang bagong silid-aralan ng wika bilang parangal kay Celia Reyes para sa kanyang dedikasyon at halimbawa ng dignidad. Sinigurado ni Ricardo na personal na ibigay ang plaka. "Aling Celia, marami po ang natutunan ng kumpanyang ito sa inyong dalawa." Tumawa siya, mapagkumbaba, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa uniforme. "At natutunan naming huwag sumuko kahit walang sinumang naniniwala." Ibinaba niya ang kanyang mga mata, emosyonal. "Kayo at ang inyong anak ay nagturo sa akin ng higit pa kaysa sa anumang MBA mula sa Harvard." Noong umaga na iyon, sa gitna ng luha at palakpakan, inilagay ang plaka, Silid-aralan ng Wika, Celia at Isabela Reyes. Isang patunay na ang kaalaman ay walang uniforme, ngunit ang kapalaran ay may huling pagbabago pa. Isang di inaasahang proposal ang lalabas, muli mula sa Paris, na maglalagay kay Isabela sa pinakamahirap na desisyon ng kanyang buhay, ang pumili sa pagitan ng internasyonal na pangarap at ang hangarin na baguhin ng tuluyan ang katotohanan ng kanyang sariling bansa. At mula sa pagpipiliang ito ay isisilang ang pinaka-emosyonal na bahagi ng buong kwentong ito. Noong gabing iyon, tila mas magaan ang paghinga ng Metro Manila. Ang mga ilaw ng Veridian Tech ay sumasalamin sa bintana na parang mga artipisyal na bituin. Matapos ang lahat, matapos ang kahihiyan sa publiko, ang kapatawaran at ang pagbabago, sa wakas ay may kapayapaan. Ngunit ang tuso na kapalaran ay hindi kailanman gusto ng mga kwento na walang bagong hamon. 3 buwan pagkatapos ng pagbabalik ni Isabela, isang bagong liham mula sa France ang dumating sa punong tanggapan ng Veridian. Ang sobre ay may selyo ng Sorbonne University, isa sa mga pinakaprestihiyosong lugar sa mundo. Tinawag ni Ricardo si Celia at Isabela sa malaking silid, kung saan nagsimula ang lahat. Ang parehong mesa kung saan siya naglinis ng basahan ilang taon na ang nakalipas, ngayon ay may kape, bulaklak, at isang silya na espesyal na inilaan para sa kanilang dalawa. "Natanggap ko ito para sa iyo, Isa," sabi niya, iniabot ang sobre. Kiniskis ni Isabela ang selyo gamit ang nanginginig na mga kamay. Binasa muna niya sa French, pagkatapos ay isinalin ng malakas. Ang Sorbonne University ay nag-aalok kay Senyorita Isabela Reyes ng isang full scholarship sa kursong Translation at International Relations. Itinapat ni Celia ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo. "Diyos ko, parang pelikula, anak," ngumiti si Ricardo. "Binabati kita, Isabela. Muling tinatawag ka ng mundo." Ngunit mabilis na nawala ang ngiti ng dalaga. Tiningnan niya ang kanyang ina, ang sahig, at huminga ng malalim. "Sir Ricardo, maaari po ba akong mag-isip sandali?" Siyempre, nakakatakot talaga ang ganyang balita. Nagtaka si Celia. Hinintay siyang umalis at nagtanong, "Bakit anak? Hindi ba't ito ang laging gusto mo?" Nag-atubili si Isabela. "Opo nanay, pero kung aalis ako, sino ang magmamalasakit sa programa dito? Sino ang magta-translate para sa mga kabataan sa marginalized communities? Nakita ko kung paano tayo nagbabago kapag may oportunidad. Gusto kong manatili at gawin ito para sa iba rin." Natahimik si Celia. Nakita ang ganda at panganib ng isang puso na ganoon kalaki. "Ginawa ka para lumipad, Isa. Ngunit ang puso mo lang ang nakakaalam kung saan kukuha ng lakas para lumipad." Si Ricardo, nang marinig mula kay Andres ang kanyang mga pagdududa, ay hindi itinago ang kanyang pagkamangha. Gusto niyang manatili dito?
Tanggihan ang Sorbonne? Gusto niyang baguhin ang Pilipinas, hindi lang ang sarili niyang buhay, sagot ni Andres na may mapagmataas ng ngiti. Oo, mayroon siyang nawala sa karamihan sa atin, layunin, bulong ni Ricardo. Sa mga sumunod na araw, bumalot ang pag-aalinlangan kay Isabela. Hindi tumitigil ang cellphone. Mga mensahe mula sa mga mamamahayag, propesor, maging mula sa konsulado ng France. Lahat ay gustong malaman ang sagot. Nagbigay siya ng mga lecture, bumisita sa mga paaralan at nakilala ang mga kabataan ng programang Mga Batang Talento. Sa bawat muka ay nakita niya ang refleksyon ng sarili. Mga batang walang sapatos, mga mahiyain na dalaga, lahat ay may kagustuhang matuto ngunit walang pagkakataon upang ipakita ang kanilang halaga. Sa isa sa mga lecture na iyon, isang 9 na taong gulang na batang lalaki ang nagtanong, "Ate, kaya po ba nating matuto ng French din?" Tiningnan niya ito, nagniningning ang kanyang mga mata. Opo, kayang-kaya. Kayang matuto ng kahit ano kapag naniniwala ka na kaya mo. Noong gabing iyon, habang bumabalik sa bus, ang pag-aalinlangan ay naging katiyakan. Kinabukasan, muling tinawag ni Ricardo sa kanyang silid. Mukha siyang tensyonado, naninigarilyo ng sigarilyo na hindi niya sinisindihan. Kaya Isabela, maaari ko na bang ipahayag sa press ang iyong pagpunta sa Sorbonne? Huminga siya ng malalim. Sir, marami po akong pinag-isipan at nagpasya akong manatili. Katahimikan. Lumaki ang mga mata ni Ricardo. Manatili? Alam mo ba ang tinatanggihan mo? Opo sir, pero alam ko rin po ang pinipili ko. Nang dumating po ako dito, walang nakakakita sa akin. Ngayon, gusto ko pong makita ang lahat ng dinakikitang dalaga. Gusto ko rin pong magtrabaho sa programa ng edukasyon, magturo ng wika, magbukas ng mga pinto para sa mga ipinanganak na sarado ang mga ito. Si Andres, na tahimik na nagmamasid, ay ngumiti. Hinawakan ni Ricardo ang kanyang mukha, nag-iisip. Hindi ka kapanipaniwala, dalaga. Pasasalamat lang po, sir. Makakapaghintay po ang pag-aaral. Ang mga batang ito hindi. Tumayo siya, lumibot sa mesa, at inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Kaya, tutulungan ka ng Veridian dito. Gagawin natin ang isang bagong proyekto. Ang iyong proyekto, nagniningning ang mga mata ni Isabela. Talaga? Oo. At ikaw ang mamumuno dito. Ang pangalan, bukas na. Pintuan ng Veridian para sa mga kabataan mula sa mga pampublikong paaralan na gustong matuto ng wika at mangarap ng malaki. Halos hindi siya makapaniwala. Si Celia, sa labas, ay narinig ang pag-uusap at umiyak ng malakas. Lumipas ang mga buwan at ang bukas na pintuan ng Veridian ay naging isang phenomenon. Mga silid-aralan na na-renovate, mga voluntaryo, mga bilinggual na guro at mga estudyante ng lahat ng edad. Si Isabela ay hindi lamang nagturo, kundi nagbigay inspirasyon, nagtatranslate ng pag-asa. Isang hapon, habang nagsusulat sa pisara ng Connaissance est la Liberté, ang kaalaman ay kalayaan, napansin niya ang kanyang ina na nakatayo sa pinto, nagmamasid ng may pagmamalaki. Ang ganda tingnan, anak ko. Simula pa lang ito, nanay. Gusto kong makita ang bawat isa sa kanila na mas malayo pa ang marating kaysa sa akin. Lumapit si Celia, hinawakan ang kanyang kamay. Marami ka nang nilinis kaysa sa sahig isa. Nilinis mo ang tingin ng mga ayaw makakita. Ngumiti ang dalawa. Nang may luha sa mga mata, muling pinag-usapan ng press ang dalaga na tumanggi sa pinakaprestihiyosong universidad sa mundo upang bumuo ng iba, na antig ang buong Pilipinas. Sa isang panayam sa TV, tinanong siya kung bakit isinusuko ang Paris. Sumagot siya ng walang pag-aalinlangan. Dahil ang puso ko ay nagsasalita ng Filipino at marami pa akong kailangang isalin dito. Lumayo ang epekto. Pagkaraan ng 2 buwan, nagpadala ng isa pang liham ang Sorbonne. Sa pagkakataong ito ay iba. Senyorita Isabela Reyes, bilang pagkilala sa iyong desisyon at epekto sa lipunan, ang Sorbonne University ay nag-aalok ng isang kooperasyong scholarship sa proyektong Bukas na Pintuan ng Veridian. Ang iyong inisyatiba ay pag-aaralan at susuportahan ng aming mga programang pang-edukasyon. Binasa niya iyon sa tabi ng kanyang ina, umiiyak na yakap. Tumawa si Celia sa gitna ng luha. Nakikita mo, kahit tumanggi ka, hindi ka karaniwan, anak. Tumawa si Isabela. Sa tingin ko, naintindihan ng universo ang mensahe. Walang sinuman ang kailangang ipanganak sa itaas para makipag-usap sa mundo. Sa bagong punong tanggapan ng proyekto, pininturahan ang mural ng isang parirala mula sa kanya. Ang kinabukasan ay nagsasalita din ng wika ng mga pinatahimik. At sa ilalim ng parirala, daan-daang lagda ng mga kabataan na nakinabang.
Mga tawanan, pag-aaral at pag-asa ang pumuno sa lugar na iyon tuwing umaga. Tahimik na nagmamasid si Ricardo mula sa pinto. Lumitaw si Andres sa tabi niya na may kape. Alam mo Ricardo, minsan mas maraming buhay ang nababago ng isang pagkakamali kaysa sa isang tama. Tumango si Ricardo. Oo, at ang dalagang ito ang pinakamalaking tagumpay ko, kahit nagsimula ito bilang aking pagkakamali. Ngumiti ang dalawa. Pinanood si Isabela na ipinapaliwanag ang isang aralin sa French sa isang grupo ng mga batang nahihibang, ngunit mayroon pang darating. Sa isang pagbisita sa proyekto, isang representante ng UNESCO ang nagmungkahi ng isang hindi pa naririnig na imbitasyon. Si Isabela Reyes ay magiging tagapagsalita sa World Education Conference sa Geneva. Ito ang magiging pinakamalaking yugto ng kanyang buhay at sa pagkakataong ito, hindi siya mag-iisa. Naroroon din si Celia, na kumakatawan sa lahat ng di nakikitang ina na hindi kailanman sumuko sa kanilang mga anak. Malapit nang matapos ang siklo ng dalawa, mula sa basahan at balde hanggang sa internasyonal na plataporma. Lumapag ang eroplano sa Geneva sa isang malamig na hapon, ng matinding asul na kalangitan at matalim na hangin. Sa bintana, nakita ni Isabela ang mapuputing kabundukan ng niebe, isang tanawin na napakalayo sa makipot na kalye kung saan siya lumaki na parang panaginip. Sa tabi niya, mahigpit na hinawakan ni Celia ang seatbelt gamit ang nanginginig na mga kamay, na mangha at tensyonado ng sabay. Hindi ko akalain na makakatapak ako sa labas ng Pilipinas, anak ko, at ngayon ay pupunta ako sa Switzerland, imbitado ng UN. Lagi po kayong nandoon sa akin, nanay. Ngayon lang po nakikita ng mundo ang alam ko na. Niyakap ang dalawa emosyonal. Ang kapalaran, na minsang nagtago sa kanila sa madilim na sulok ng mga opisina, ngayon ay inilagay sila sa ilalim ng internasyonal na spotlight. Ang World Education Conference ng UNESCO ay isang gala event. Ang mga tao mula sa buong mundo, mga ministro, propesor, siyentipiko, ay nagkumpulan sa malalaking auditorium. Ang mga telon ay nagpakita ng mga salitang edukasyon, ang wika na nagbubuklod ng mga bansa. Nang ipahayag ang pangalan ni Isabela Reyes, sumambulat ang isang mausisa na madla sa palakpakan. Isang 16 taong gulang na dalagita mula sa malalim na Pilipinas na kumakatawan sa kinabukasan ng edukasyon. Umakyat siya sa entablado ng may matatag na hakbang, mabilis ang tibok ng puso. Pinanood siya ni Celia mula sa madla, nanginginig ang mga kamay at nangingilid ang mga luha. Ang mikropono ay tila napakalaki para sa maliit na dalagitang iyon, ngunit nang buksan niya ang kanyang bibig, pinuno ng kanyang boses ang bulwagan. Ilang taon na ang nakalipas, gusto ko lang mag-aral. Ang nanay ko ay naglilinis ng mga opisina kung saan walang tumitingin sa amin. Isang araw, tumunog ang telepono at sinagot ko. Sinigawan ako, hinamak, ngunit sa sigaw na iyon ay natagpuan ko ang aking tapang. Natahimik ang publiko. Natuklasan ko na ang kaalaman ay walang uniforme, walang tirahan, at walang mamahaling apelyido. Natuklasan ko na kahit ang pinakasimpleng boses ay maaaring magpabago sa takbo ng isang kumpanya, ng isang syudad, at marahil ng isang bansa. Hinawakan ni Celia ang panyo, tinitingnan ang kanyang anak na nagsasalita na ngayon sa mundo. Ngayon, tinuturuan ko ang mga kabataan na katulad ko. At sa bawat pagkakataon na natututo ang isang dalaga na magsabi ng magandang umaga sa ibang wika, parang may pinto na bumubukas sa loob niya. Tinawag namin ang aming proyekto na Bukas na Pintuan dahil naniniwala kami na ang kinabukasan ay nagsasalita ng lahat ng wika, maging ng pag-ibig. Sumambulat ang bulwagan sa standing ovation, luha, yakap, emosyon. Si Ricardo Santos, na nanonood mula sa punong tanggapan ng Veridian sa pamamagitan ng broadcast, ay lihim na pinunasan ang kanyang mga mata. Tinapik ni Andres ang balikat nito. Nakita mo Ricardo? Ang mga boses na pinatahimik natin ay babalik at babalik ng matindi. Sa pagtatapos ng kumperensya, napaligiran si Isabela ng mga mamamahayag at representante ng iba't ibang bansa. Gusto ng lahat na malaman ang tungkol sa proyekto, mag-alok ng mga partnership, scholarship, donasyon. Ngunit sa gitna ng mga flash, isang tao lamang ang hinahanap niya, ang kanyang ina. Dahan-dahang naglakad si Celia sa gitna ng pulutong, nakangiti, mahiyain, kumakaway mula sa malayo. Ibinuka ni Isabela ang kanyang mga bisig, napakalakas ng yakap ng dalawa na nagdulot ng biglaang palakpakan. Isang reporter ang nakakuha ng eksena at nagtanong, Aling Celia, naisip niyo ba ito? Sumagot siya ng may pagiging simple na nagpatahimik sa auditorium. Tinuruan ko lang siya na huwag iwanan ang sahig na marumi.
Hindi ko alam na tuturuan niya ang mundo na maglakad ng malinis. Ang parirala ay lilibot sa planeta sa loob lamang ng ilang oras. Pagbalik sa Pilipinas, napakalaki ng epekto ng kumperensya. Ang mga pamahalaan ng estado ay nagpatupad ng programang Bukas na Pintuan sa mga pampublikong network. Nagsimulang mag-alok ng libreng klase ng wika ang mga pampublikong paaralan na inspirasyon ng pamamaraan ni Isabela. Si Ricardo, sa isang pulong ng board, ay ngumiti ng taus-puso sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang dalagang ito ay binago ang bansa nang higit pa sa anumang marketing strategy na binayaran ko, tumawa si Andres at nang hindi naniningil ng kahit isang sentimo. Sa lobby ng Veridian, isang bagong plaka ang inilagay. Dito nagsimula ang isang kwento na isinalaysay sa 3 wika: kapakumbabaan, tapang, at pag-ibig. Ngunit ang totoo, mayroon pang mas malalaking pangarap si Isabela. Gusto niyang maabot ng bukas na pintuan ang mga squatter, ang mga probinsya, ang mga bata na naglilinis ng mga ilaw at nagdadala ng mga bag sa mga intersection. Gusto niyang ang kaalaman ay hindi makulong sa mga gusali ng salamin. Isang gabi, habang nanonood ng isang ulat tungkol sa mga dalaga na nasa panganib sa kanayunan, lumingon siya sa kanyang ina. Paano kung dalhin natin ang proyekto doon? Saan, anak? Sa malalayong probinsya, sa mga lugar kung saan iilan lang ang nagdadala ng oportunidad. Gusto kong magsimula doon. Kumindat si Celia, nagulat. Pero malayo yon, mahal ko. Malayo ang Paris, nanay. Ito ang ating bansa. Isang linggo pagkatapos, naroon sila. Sa isang punong-punong bus patungo sa isang probinsya sa Visayas. Ang parehong probinsya kung saan ipinanganak si Celia at hindi na nakabalik. Malakas ang init, ngunit ganoon din ang kanilang mga ngiti. Doon, nakita nila ang mga paaralan na walang istruktura, mga estudyante na may ningning sa mga mata at mga guro na walang resources. Inilagay nila ang unang hub ng bukas na pintuan sa Visayas sa isang lumang inabandonadong paaralan. Pininturahan ni Celia ang mga dingding. Kinabit ni Isabela ang mga computer na ibinigay ng Veridian. Sa gabi, magkasama silang nagwawalis, gaya ng dati. Ngayon, ang paglilinis ay simboliko. Walis nila ang pagpapabaya upang magbigay daan sa kinabukasan. Nanay, noong bata pa ako at naglilinis tayo ng mga opisina na puno ng mga importanteng tao, akala ko, ang mga nakasuot lang ng suit ang makakapagpabago ng mundo. At ngayon, ano ang tingin mo? Ngumiti si Isabela. Sa tingin ko, ang mundo ay nagbabago dahil sa mga nagmamalasakit. Sa paglipas ng mga buwan, lumaki ang proyekto nang labis na naging pambansang reference ito. Mga bata at teenager na natututo ng French, English, Spanish, teknolohiya at higit sa lahat, dignidad. Isang mamamahayag ang nagtanong kay Isabela sa isang panayam. Ano ang pinakamahalagang sandali sa iyong buhay? Ngumiti siya at sumagot. Ito ay nang tumunog ang telepono at walang sino mang gustong sumagot. Tumawa at pumalakpak ang madla, ngunit kinumpleto niya ng may nanginginig na boses. Dahil minsan, sa tunog ng mga binabalewala ng iba, doon tayo tinatawag ng ating kapalaran. Sa 10th anibersaryo ng Veridian Tech, sinigurado ni Ricardo na ipagdiwang ang milestone sa pamamagitan ng pag-imbita kay Isabela sa pangunahing entablado, ang parehong bulwagan kung saan minsang hinamak siya. Ngayon ay may mga bulaklak, banners, at isang malaking screen na nagpapakita ng kanyang nakangiting mukha. Kinuha ni Ricardo ang mikropono, halatang emosyonal. 10 taon na ang nakalipas, sinabi ko ang isang kahila-hilakbot na parirala na ang Veridian ay hindi daycare ng tagalinis. Ngayon, sinasabi ko, ang Veridian ay tahanan ng mga talento mula sa kahit saan. Tumayo ang publiko. Pagkatapos, tinawag niya si Celia sa entablado. Dahan-dahang umakyat ang ina na may nanginginig na mga kamay at hinintay siya ni Isabela na nakabuka ang mga bisig. Ipinakita sa akin ng babaeng ito kung ano ang dignidad, sabi ni Ricardo. Dahil ang isang imperyo ay malaki lamang kapag kinikilala nito kung sino ang sumusuporta dito. Hindi napigilan ni Celia ang kanyang mga luha. Salamat po, Sir Ricardo. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Hindi, Aling Celia. Gumawa kayo ng kasaysayan. Tumayo ang buong auditorium upang pumalakpak. Kinuha ni Isabela ang mikropono at nang may matatag na boses ay nagpasalamat. Ngayon, nakikita ko na ang pinakamalaking pagsasalin na ginawa ko ay sa pagitan ng dalawang mundo. Ang sa mga nag-uutos at ang sa mga gumagawa. Ang eko ng parirala na iyon ay nanatili sa hangin, nanginginig sa pagitan ng mga dingding at mga puso, at sa unang pagkakataon, naintindihan ni Ricardo
na hindi siya ang nagbigay ng oportunidad sa dalaga. Siya ang nagbigay sa kumpanya at sa lahat doon ng bagong pagkakataon na maniwala sa sangkatauhan. Ngunit mayroon pa ring isang huling kilos, ang magtatapos ng tuluyan sa siklo ng sakit at muling simula ng kahihiyan at kaluwalhatian, isang kilos na magmumula sa mismong CEO. At kapag ginawa niya ito, muling maiiyak ang buong bansa. Noong gabing iyon ng ika-10 anibersaryo ng Veridian, nang mawalan ng tao ang auditorium at nagsimulang pumatay ang mga ilaw, nanatili si Ricardo Santos sa harap ng entablado. Tahimik ang bulwagan, iba sa kaguluhan kanina. Pinanood niya ang anino ng mga upuan at ang mga bulaklak na nakakalat. Sa likod, nakita niya ang banner ni Isabela na nakangiti na may parirala. Ang kinabukasan ay nagsasalita ng lahat ng wika. Lihim na pumasok si Andres na may hawak na folder. Nandito ka pa, Ricardo? Iniisip ko kung paano binago ng isang simpleng tawag sa telepono ang lahat. Tumawa si Andres. Malaki nga ang pagbabago. Ang kumpanya, ikaw, at marahil ang kalahati ng bansa. Huminga ng malalim si Ricardo, tumingin sa entablado at sinabing, ngunit sa tingin ko, may kulang pa. Ano? Isara ang siklo, ipakita na natuto talaga ang Veridian. Kinabukasan, nagpatawag siya ng isang pambihirang press conference. Mga kamera, mamamahayag, at empleyado ang pumuno sa pangunahing bulwagan ng gusaling salamin, ang parehong lugar kung saan ilang taon na ang nakalipas ay hinamak ang isang dalaga na nakauniporme dahil sa pagsagot sa telepono. Sa pagkakataong ito, nasa unang hanay sina Celia at Isabela. Umakyat si Ricardo sa plataporma at nang may kalmadong boses ay sinabing, ngayon, gusto kong ipahayag ang bagong pangalan ng ating punong tanggapan. Kumalat ang bulungan. Itinaas niya ang isang maliit na plaka na natakpan ng puting tela. Sa loob ng mahabang panahon, sumasagisag ang gusaling ito sa kapangyarihan. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay ang magbigay inspirasyon, ang kapangyarihan ng kaalaman, ng pag-asa, at ng sangkatauhan. Hinila niya ang tela, inihayag ang bagong pangalan, Gusali Celia Reyes, bilang parangal sa lahat ng di nakikitang ina na nagpapanatili sa mundong ito. Tumayo ang publiko sa isang nakakabinging palakpakan. Nanatiling walang galaw si Celia sa loob ng ilang segundo, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Pagkatapos ay itinapat niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha, mahinang umiyak. Bumaba si Ricardo sa entablado at lumapit sa kanya. Aling Celia, itinuro niyo sa buong bansa na walang maliit na trabaho. Salamat sa hindi niyo pagsuko. Umiling siya, masyadong emosyonal para magsalita. Hinawakan ni Isabela ang kamay ng kanyang ina at bumulong. Ngayon, malalaman ng mundo na hindi aksidente ang kalinisan ng gusaling ito. Umiyak ang publiko, maging ang mga security guards ay ngumiti sa gitna ng luha. Sa mga sumunod na araw, lumaganap sa buong mundo ang nangyari. CEO, pinangalanan ang bilyonaryong punong tanggapan, bilang parangal sa tagalinis na nagbigay inspirasyon sa pandaigdigang kwento. Ang larawan ni Celia na umiiyak sa tabi ng kanyang anak ay lumabas sa lahat ng balita. Sabi ng social media, ngayon, ang gusali na sumasalamin sa kalangitan ay sumasalamin din sa hustisya. Ngunit sa pagitan ng mga parangal at panayam, may isang partikular na sandali na walang nakakita. Sa teras ng gusali, na ngayon ay Celia Reyes Tower, pinanood ni na Ricardo, Isabela, at Celia ang paglubog ng araw, na nagkulay orange sa itaas ng Metro Manila. Alam niyo po, Sir Ricardo, sabi ni Celia, hindi ko po naisip na ang pangalan ko ay magiging bahagi ng ganoong kalaking bagay. Ang pangalan niyo ay naroon na, Aling Celia. Kailangan lang nating makita. Hinawakan ni Isabela ang kamay ng dalawa. Hindi natin mababago ang nakaraan, ngunit isinasalin natin ito sa isang wika na nauunawaan ng kinabukasan. Natahimik ang tatlo sa loob ng ilang segundo, nakikinig lamang sa hangin at sa malayong tunog ng syudad. Pagkaraan ng ilang taon, sa isang pandaigdigang streaming network, isang dokumentaryo ang ipinalabas. Ang dalaga sa telepono, ang kwento ni Isabela Reyes. Ang produksyon ay nagpakita mula sa unang araw sa Veridian hanggang sa makasaysayang gabi sa Paris, ang proyekto sa edukasyon sa Visayas, at ang huling kilos ng CEO na natutunan ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan. Sa huling eksena ng pelikula, isang narasyon mula mismo kay Isabela ang nagsasabi, noong araw na iyon, sumagot lang ako ng telepono, ngunit nang hindi ko namalayan, sinagot ko ang tawag ng kapalaran para sa akin, sa aking ina, at sa lahat ng minsang pinatahimik.
At natuklasan ko na ang boses na sinusubukang patahimikin ng mundo ay madalas ang pinakamarapat pakinggan. Naging madilim ang screen sa larawan niya na niyayakap si Celia sa gitna ng tawanan at luha. Ngayon ang programang Bukas na Pintuan ng Veridian ay nasa 10 bansa. Nagtatranslate sa 12 wika at nagdadala ng pangalan ni Isabela bilang simbolo ng inklusyon at tapang. Si Celia ay patuloy na nagtatrabaho doon, ngunit hindi na may basahan at balde. Ngayon, siya ay coordinator ng Human Inspiration. Pamagat na nilikha lalo na ni Ricardo. Tumatawa siya tuwing may nagtatanong kung ano ang ibig sabihin nito. Nangangahulugan ito na tandaan na walang sinuman ang nakakarating sa tuktok ng mag-isa, hindi ba anak ko? Si Isabela, sa edad na 20, ay naging isa sa mga pinakamaimpluwensyang kabataang Pilipina sa mundo. Nagsasalita pa rin siya ng may pagmamahal sa kanyang ina, sa lumang cellphone na may basag na screen at sa wifi na hiniram sa mga gabi ng paglilinis. Sa bawat lecture, sa bawat panayam, inuulit niya ang parehong parirala. Hindi tungkol sa kung ano ang mayroon ka. Ito ay tungkol sa kung ano ang pinaniniwalaan mong matutunan. Sa isa sa mga huling eksena ng kwento, nasa isang silid si Isabela na puno ng mga kabataan, mga lalaki at babae mula sa mga squatter, mga komunidad ng lumad, mga baryo, maliliit na syudad, lahat ay nakikinig sa kanyang mga salita. At sabi niya, "Isang araw, ako ay ang anak lang ng tagalinis na binabalewala ng lahat, ngunit nang tumawag ang buhay sa akin, nagpasya akong sagutin." Isang ngiti ang kumalat sa mga mukha ng mga bata. Sa labas, sumasalamin ang billboard ng gusali sa paglubog ng araw at kumikinang na ginintuan, Celia Reyes Tower. Dito nagsisimula ang kaalaman sa kapakumbabaan. Moral ng kwento. Sa huli, hindi ito tungkol sa isang kontrata o sa isang wika. Ito ay tungkol sa pagtingin sa halaga na laging naroon kung saan walang tumitingin. Natuto si Isabela ng French, ngunit ang tunay na isinalin niya ay ang katahimikan ng kawalan ng pagkakapantay-pantay. At ipinakita ni Celia na minsan, ang mga kamay na naglilinis ng sahig ay ang parehong nagtataas ng mundo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-iwan ng like at komento. May lakas ka ba ng loob na sagutin ang telepono na magbabago sa iyong kapalaran?